Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo lahat. Inago na namin ni Engineer Tolitz yung design nitong flywheel saka nung clutch assembly. Ito yung lalamove na customer namin na D-Max, yung FB body, na kapag umaabante, nagdadrag, naninikit yung lining doon sa pressure plate at saka doon sa flywheel. Ngayon ito, galing na to sa ibang talyer. Ang ginagawa nga ng ibang talyer, nagpa-relining nung clutch lining. Kasi siguro, hindi nila malaman kung ano talaga yung problema. Pero dito, tatlong baba na, dalawang baba na kami ng transmission. Kasi nga, gusto rin naming matesting muna kung ano yung talagang problema nito. Kasi nagpalit na kami ng bagong set ng clutch lining base doon sa tinanggal na original na mga pyesa. Base doon sa inabutan namin pyesa. Kaya lang, ang findings natin dito, hindi pa rin yun yung original, no? Hindi pa rin na. Oo, kasi plate. pag ikinabit mo, pag inapakan mo yung clutch, nakadikit pa rin siya. Ayaw niyang rumilis eh. 'Di ba? Malalim na yung clutch natin, nakatulak na ng todo doon sa mga diaphragm spring niya. Ayaw pa rin bumitaw, kaya ang tendency, nagdadrag siya. Yung dragging niya, yung pag binibitawan mo, kapit na kapit pa rin yung lining doon sa pressure plate, saka yung flywheel. Dapat kasi hindi. Dapat pag inapakan mo yung clutch, mag-free yung lining. Kasi hindi mo rin maikakambyo yun. Mahirapan ka kasi umiikot siya eh. Kung mag-free yung lining, umiikot yung flywheel, umiikot itong pressure plate, pero doon sa gitna, naka-free yung lining. Yung main drive, yung mismong nandoon sa transmission. So, hindi siya gumagalaw. Kaya makakapagkambyo ka, paglilipat ka ng gears, kasi nga nakahinto yung gitna. Kaso dito sa problema nito, wala. Talagang gumaganyan-ganyan. Hindi ka makapagkambyo ng maayos. Kaya ang recommendation ni Engineer Tolitz, kailangan humiwalay. No, pag inapakan mo, kailangan hiwalay kagad yung lining. Sa pressure plate, wala tayong magagawa doon. Kasi moving parts yun eh. Dito ngayon tayo magbabawas. Tingnan nyo mga kapatid. Oh. Yung flywheel ngayon nito ay nilagyan namin ng lalim. Dapat ito pantay lang yung flywheel eh. Flat lang po yan dati. Flat lang yan sa original niya. Ngayon, nilagyan na namin ng lalim parang katulad ng mga crosswind, mga 4JA1. Ilang millimeters to yung nilagay mo? Nasa 1 mm na po siguro yan, sir. Oh, 1 millimeter yung hinukay namin dito sa flywheel para magkaroon ng espasyo yung lining na kapag inapakan mo yung clutch, tumulak sa pressure plate, bibitaw siya. Paano ba nangyayari yun? Ito, pakita ko po sa inyo. Mga kapatid, ito yung binili namin na pressure plate at saka ito yung lining. Bago po ito, Look brand na po ito kasi yung original na clutch assembly nung sasakyan na yon, hindi kasi 4JJ1 ng makina noon. Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano. Yung original na clutch assembly noon, nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Hindi kaya nung may-ari dahil nga naglalalamove lang naman siya eh. So walang budget para doon sa 30,000 pesos na original na clutch lining. Pero hindi ito yung unang pagkakataon na nagpalit siya. Malamang ito na ang nangyari. Napalitan siya ng ibang pressure plate. Hindi na to original, kaya nagbago ngayon yung distansya, yung clearance sa pagitan po ng flywheel at ng pressure plate. Kasi dito mga kapatid, ganito po ang nangyari diyan. Ayan. Ito po yung tinatamaan ng release bearing. Kapag inapakan mo ang clutch mo, ang pedal mo, itutulak niya to. Ang mangyayari, ito naman pumapasok sa loob. No? Ito itutulak yan. Ito naman papasok sa loob, aatras. Kaya kapag ito ay umatras, nalilibre ngayon itong lining. Mawawalan siya ng kapit sa pressure plate at saka doon sa flywheel. At sa ganung pagkakataon, makakapagkambyo ka na dahil nakahinto na to. Dahil kapag ito ay nakaipit dito, saka doon sa flywheel, hindi ka makakapagkambyo dahil umiikot ito. Kasi para makapagkambyo ka mga kapatid, ang mangyayari dapat nakahinto yung ikot noong main drive. Kasi kung umiikot yung loob ng transmission, hindi ka makakapagkambyo. Doon yung naririnig yung grrrr, gumaganon.
Kasi hindi papasok doon sa ipin ng mga gear sa loob ng transmission yung tamang cambio kapag hindi ito nakahinto. Mamaya, pag natapos na yung pag-replace nun, ipapakita namin sa inyo kung paano kapag ka ipinrest mo itong portion na to, itong diaphragm na to, ay magagalaw na natin itong lining. Kasi i-assemble ko tong clutch assembly na to doon sa flywheel na yon. I-assemble natin, ituturnilyo natin. At kapag ka naglagay tayo ng puwersa dito, doon sa ating presser, dapat ito ay magagalaw natin. Pwede naman siyang itulak-tulak dito sa gilid eh. Makikita nyo mamaya. Ayan. Kapag ka ito ay naka-assemble na, makikita nyo mamaya na iyan ay nagagalaw na natin. Nung unang nag-ano kami dito, nagkasa kami, nung ibinabang na nga ito, nung nilagay namin doon sa presser, kahit na nakapress na po tayo, hindi gumagalaw yung ating lining, kaya ang tendency ay naninikit siya. Nakakapit pa rin siya doon sa pressure plate at nakakapit pa rin siya doon sa flywheel. Mga kapatid, tapos na yung pag-repaste natin nung flywheel. Papakita ko sa inyo kung ano yung binago natin dito. Kaya pala nung unang binaba natin yung lining niyan, nakabaon eh. Kasi nga, ano na siya, yung kinain, no? Oo, Kinain. Pero ngayon, yung baon ngayon nito, nilakihan namin para talaga ma-perfect na yung operation nung clutch po nito. Para hindi na siya naninikit. Dito, lagay mo rito. Ayan. Okay, mga kapatid, ito yung ginawa namin, no? Naglagay na kami ngayon ng lalim dito. Yung original nito, pantay lang yan. Pantay lang nga. Pantay lang. Walang lubog dito. Kaya lang, dahil nga sa naninikit, kailangan naming ilayo yung distansya nitong lining dito sa pressure plate. O, ayan. So ngayon, assemblein muna to ni Engineer Tolitz at isasalang natin doon sa presser para makita nyo na kapag ka ito ay tinulak ng presser natin, gumagalaw na yung ating lining. Naka-free na siya. Mga kapatid, sobrang dami na ng problema ng may-ari nito. Halos sa ilang linggo na rin siyang hindi nakakabiyahe sa kanyang lalamove. Pero bago pa nga dumating sa akin, itong problema nito ay talagang hindi na rin siya nakakabiyahe ng maayos dahil nga doon sa dragging nung nung transmission, nung clutch niya. Kaya dito ginawan talaga natin ng paraan. Tukayo ko pa naman yung may-ari nito, parehas kaming si Randy. Nung ginawa natin ng paraan, hinanap talaga natin yung problema. At yun nga, dahil sa meron naman tayong pang-torno dito, meron tayong lathe machine, meron tayong milling machine, at merong talagang marunong gumamit, at merong mag-iisip kung ano yung naging problema, eto na po yung ginawa nating solution. Hindi naman mali yung ginawa natin dahil karamihan naman nung mga design din ng ibang mga clutch at pati yung kanilang flywheel, yung clutch assembly, ay ganito rin naman, nakabaon ng konti yung kanyang clutch lining. So ngayon, binubuo na ni Engineer Tolitz, isasalang natin doon sa presser at ipapakita ko sa inyo na kapag ka na-press na itong pinaka-diaphragm niya, ay hihiwalay na yung clutch lining. So dito, mapapansin nyo mga kapatid, habang hinihigpitan ni Engineer Tolitz, kanina ay halos ganito siya, parang bulkan. Ayan. Pero nung nahigpitan na, ay medyo namantay na po siya. Ito. Ikot mo pa konti. Ito. Yun sisilipin mo yun. Mamaya yun ay close up mo. Sige, sige. Okay. Ipe-press nitong presser natin itong kanyang diaphragm. Kasi nga sabi ko sa inyo, pag ito ay pinrest na ganon, yung plate ay aatras naman na pag ganon para nga ma-release yung clutch lining. At yung clutch lining, ito yun, makikita nyo. Baba mo, Glenn. Ayun, no? Yun yung clutch lining, naka-sandwich siya dito sa dalawang to. Ngayon, pag na-press na to ni Engineer Tolitz, magagalaw na natin yon. Itutulak-tulak natin yon. Kapag hindi pa rin natin nagalaw yon, may problema pa yon. Maninikit pa rin yon. Na-press na. Ayan. Sige pa. Yan. Yun. Gumalaw na. Gumalaw na. Tulak-tulak mo dyan. Sige, tulak-tulak mo. Ayan, makita mo. Ayun, oh. Kita ba, Glenn? Ayan. Naka-close up ba? Oh. So, dapat ganito, yung baon. Ganito yung baon nung diaphragm nitong mga spring na yan at marirelease na itong lining. Oh. Maluwag na yan. Kaya pwede ka na ngayon tumimpla ng pedal mo, nung clutch mo. Hindi na yan magdadrag.
Nung nakaraan kasi, kahit na nakapress na, kapit pa rin yung lining. So tama yung ating ginawa. Apo. Libre-libre na, oh. Nakaraan ano eh. Flat na to, tapos press pa natin. Wala di sa lumibra. Hindi pa rin gumagalaw, eh, no? Oh, yan. Nakuha na natin yung tamang clearance. Sabi nila, nung hindi pa natin nagagalaw to, matigas daw sobrang lambot ng clutch. lambot, O kasi todo nito eh. Kaya siya malambot. So ngayon, magkakaroon talaga to ng laban. At ganyan yung talagang tamang nito, lapat nito. Flat lang. Ayan. So ngayon, dadalhin na yan doon para isalpak to. Mga kapatid, ganyan lang po, no? Maraming mga problema ang mga sasakyan. Pero pag talagang hindi mo siya pag-iisipan kung ano talaga yung problema na yon, talagang mahihirapan ang mga mekaniko. Pero hindi kasalanan ng mekaniko. Malamang ito sa pagtitipid ng may-ari dahil napakamahal ng original na clutch assembly nito. 30,000. Oh. 30,000 tapos bumabiyahe ka lang ng Lalamove. Kaya bumili siya ngayon ng replacement. Iyon ang nagbigay ng malaking problema. Actually, pangatlong bili niya na to. Pangatlo na to. Pero hindi na tayo papayag na mawalan ng saysa yung pangatlo na yon at hindi niya magamit ng maayos yung kanyang sasakyan. So engineer, baka ito'y umano pa sa atin, tumama, i-release mo na. Ayan. Ngayon, hindi na natin matutulak yan, oh. Wala na, nakadikit na, oh. Oh, hindi mo na ito matutulak. Hindi na magagalaw, ito yun, oh. Ito, lapit ka, Glenn. Oh, ito, hindi mo na yan magagalaw kahit na anong tulak na gawin mo. Kasi nakaipit na siya. Iyan na yun, umaandar na yung makina mo, aswan na sila, yung makina saka yung transmission kasi naglapat na sila. Kapag inaapakan mo yung clutch, doon sila nagdi-disengage. Kaya hindi talaga tatakbo ang iyong sasakyan kapag nakadiin ang clutch mo. Albert, ito, kapag bugahan mo na ng pintura to, steel brushin mo muna. Kasi baka makaligtaan pa yan eh. Lahat ng may napapansin ka mga kalawang, bugahan mo na ng pintura. Para sure tayo. Kasi sa Davao pa may-ari nito. No, si Kuya Romar Delemios, yung may-ari nito na taga Davao City. Ngayon, nakita niya kahapon, yung itsura nung kanyang pick-up na to, tuwan-tuwa siya, tinawagan pa niya ako kanina. Ito ngayon, bigyan kita ulit ng update dito sa pick-up mo, Kuya Romar Delemios. Ayan, ito na yung tindig talaga niya, nakasara yung hood natin ngayon, pasensya na kayo, medyo maalikabok. Kapag itinapat mo to dun sa mga bagong pick-up ngayon, yung mga Ford Ranger na yan, pati yung mga Hilux, kapag ito ay kompleto na at maayos na, naku, mahihiya yung mga milyong-milyong halaga ng mga pick-up na yan. At ito, kahit saan ka pumunta na lugar sa buong Pilipinas, may mabibili kang pyesa nito. Tingnan nyo mga kapatid, oh. Ayan, oh. Ito yung gulong sa likuran. Ayan. Ganito na talaga siya kataas. Ayan. Ito po ay naka-disc brake na rin, mga kapatid. Ito yung disc brake niya. Ayan, oh. Kasi po, ang differential po nito, dito sa likod, ay galing po sa Mitsubishi Pajero. 4.8 po ang ratio niya. Kaya kayang-kaya, medyo low speed siya, pero dahil sa laki ng gulong, yung gulong ang magpapabilis dito, yun ang magpapatulin. Tignan nyo po, halimbawa, ito yung piso, ito naman yung takip ng garapon na malaki. Yung isang ikot nitong takip ng garapon, malayo ang mararating. Samantalang yung isang ikot ng piso, ito lang ang mararating niya, ayan lang. Yung garapon dito dumating. Kaya, yung revolution nung gulong natin, sa maliit na gulong, kailangan mong mag-revolution ng marami para mapantayan mo yung revolution naman nitong malaking gulong na kahit konting ikot lang ay malayo ang nararating. Pero, nagiging powerful siya kasi yung differential ratio po nito ay 4.8. Medyo low speed siya. Samantalang yung mga mabibilis, naka 3.9, 4.1, yung kanilang mga differential ratio. Pansinin nyo pa mga kapatid, yung mga sasakyan ng araw ng mga magulang natin, yung mga Toyota na 4-speed lang, yung mga 4K ang makina, hanggang kwarta lang. Pag nasa kwarta ka na at nandiyan ka sa expressway, umuugong na yung makina, parang gusto pang kumambyo. Ikaw naman, parang gusto mo pa ilagay sa kinta. Wala nang kinta yon. Kasi nga po, yon ay 4-speed lang, maliliit kasi ang gulong nun. Pero yung mga ganong kwarta lang, kapag nilakihan mo ang gulong, magugulat ka. Tutulin yun, bibilis yun. Dahil nga po, mako-compensate ngayon nung laki ng gulong, yung bawat ikot ng makina mo na malakas, nilagyan mo ng malaking gulong, kayang-kaya yun. Kaya bibilis ngayon ang inyong mga sasakyan. Mga kapatid, ito po yun. Yung Pajero differential na nilalagay namin,
dito po sa mga sineset up namin na double wishbone. Ito po ay Isuzu Fuego na nilagyan namin ng differential ng Mitsubishi Pajero na 4.8 ang ratio. Lahat po ng preno ngayon nito ay naka-disc brake na. Ito po, tignan nyo mga kapatid. Oh. Ayan. So bago rin po ang set ng molye nito, kasi yung mga lumang molye po ni Kuya Romar ay hindi na rin po talaga pwede. Kinain na ng kalawang. Tapos po, ayun yung differential natin. Ang request ni Kuya Romar, gawing pula yung caliper, kaya pininturahan na po namin ng pula. At ito maganda dito. Ito pong nakikita nyo na to, na brake shoe na to, ito ay para sa handbrake lang. Kasi po, ang talagang preno nito, ito po ay caliper yan, na nakakapit po dito sa disc brake. Ito ay para sa handbrake lang po, itong brake shoe na ito. Kaya yung mga ginagawa namin, kung mapapansin nyo, tulad nito, bago din yung mga hose na nilalagay namin, para siguradong hindi tayo malalagay sa peligro. Kasi merong nagko-convert nito, hindi nila pinapalitan yung mga nakita nilang may mga problema na para matapos lang ng mabilis, dire-diretso, kasa lang ng kasa. Pero kami, hindi po pwede yun eh. Nakita namin na hindi na maganda yung molye niya, palit na talaga. Kasi buwis buhay po yung mga ganon. So ito, naka-LSD po tayo, limited slip differential. Dalawang gulong niya na umiikot. Yun nga po, yung mga inilalagay natin mga differential na galing po ng Pajero. So ito na po, yung pickup ni Kuya Romar de Lemios. Mga 1 buwan pa, Kuya Romar. Kasama na doon yung pagtetesting, kasama na lahat, pati yung ating pagka-quality dito sa iyong sasakyan. At matatapos na itong iyong sasakyan. Mga kapatid, narito ngayon itong Pajero ni Sargento, yung anak kong bunso. Papalitan ko na to ng rack and pinion kasi ito yung naka-gearbox. Medyo malaki kasi yung Wego. Ayoko nang bumili ng gearbox nito kasi ang mabibili ko ay sobrang luma na rin. At sigurado may Wego din yun. Kaya papalitan ko na to ng rack and pinion. Ngayon, pinag-iisipan ko na ibenta na rin itong Pajero na to kasi si Sargento naman ay nabilan ko na ng magagamit niya sa kanyang pag-aaral. Nakakuha na tayo ng lumang modelo rin na Altis na 2005. Yun na yung gagamitin niya. Ito po ay 4D56 ang engine at ito po ay 4x4 mga kapatid. At nakalip na po siya. Ayan, tingnan nyo. Lifted na po yan. Yung hindi po lifted, ayun ang itsura nung hindi lifted. Medyo mababa. Pajero din po yan, 3 doors. Ito naman po, 3 doors din. Kaya lang ito, gasoline. Ito naman po ay diesel. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Meron na akong good news sa inyo. Normal na po yung aking high blood, yung aking blood pressure. Normal na rin yung aking creatinine. At nabawasan na po ako ng 6 kilos, 6 kilograms sa loob lamang ng 1 buwan na pagdadiet ko. Yun na lamang sugar, pinabababa ko pa. Konti na lang ay magno-normal na po at hindi na po ako kumakain ng rice, hindi na ako nagsa-soft drinks, hindi na rin ako nagti-3-in-1 coffee. Talagang diet po talaga. Pero nanumbalik yung lakas. Dahil po ako'y araw-araw na nagte-treadmill, nakaka 10,000 steps po ako by walking at malaking tulong po ang naibigay sa akin. Muling sumigla ang aking pangangatawan. Kaya ingatan po natin ang ating health hanggat maaari. Bawasan nyo ang pagkain ng kanin dahil yan talaga ang nagbibigay at nagpapataas ng sugar sa ating katawan. Iyan ang nagpapataba sa atin dahil nga po doon sa mga excess sugar po na yan. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.